Hello mga kasubsob, bali ang gagawin natin ngayon, ito. Yung nag-request sa atin ng video na to. 100mm to 140mm na stanchion. Tatasan natin yung travel nito. Yan. Dahil 100mm lang to, gagawin natin 140 to. Bali, tuturo ko sa inyo lahat ng technique dito kung paano yung mga paggagawin natin kalokohan dito. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Simulan na natin to para mabilis tayo. Okay guys, bali muna natin gagawin, tatanggalin natin tong ribbon adjuster. Ano ba kailangan natin dito? Kailangan natin ng basahan. Yan. So suporta lang natin dyan para hindi mabakbak yung pintura nya. Tapos kailangan natin ng flat screw. Ito, flat screw. Yan. Susungkitin nyo lang tong ribbon adjuster nya. Kasi angat nyo lang. Yan, dahan-dahan lang hanggang matanggal. Yan, nakita nyo, tanggal na natin. Simple lang, di ba? Tapos gamit kayo ng ganito. Yan, yung ating container para talagang solid na walang gamit o pesa. Tapos ito, nakikita nyo ba to? Yan guys, meron siyang dyan, o-ring. Tatanggatin, susundutin lang natin yan ng flat screw na manipis para matanggal natin yung o-ring na yan. Yan yung nagsisilbing pasikip ng ribbon adjuster para hindi malagdag yung cap na yan. Tapos lagay ulit natin sa ating container para hindi mawala. Yan. So, okay na yan. Kailangan natin ng 10mm na socket wrench. Yan. Gamit tayo ng 10mm na socket wrench. Ang pihit nito ay pa-counterclockwise. Yan. Meron tayo ditong tropa na hindi malaman kung may toyo o pasenyas-senyas pa. So, bali okay na yan. Dahil nakaangat na siya. Pupukpukin natin siya bali. Kailangan natin, ayan. Ayan, bumaba na. Kahit sa diin lang. Tapos dito naman tayo sa 5mm na Allen wrench. Yan, kailangan natin si Allen key na naman, seat bulaga. Counterclockwise pa din, yan, masikip. Yan, so pag umangat na siya ng ganyan, kapiranggot na angat, kailangan natin ng pampukpukan dyan, guys. Tukudan lang natin ng pampukpukan. Gamitin natin itong 10mm na socket wrench natin, tapos kahit plies lang o martilyo. Yan, pukin nyo lang ng paganyan. Para bumaba lang siya. Yan. So, dahil okay na yan, bumaba na yan. Tuluyan na natin tanggalin tong si Allen key. Yan. Tapos pag natanggal na natin si Allen key, ilagay na natin siya sa, lalagyan na natin sa container. Yan. Tapos may washer spacer dyan guys. Makikita nyo. Ito. Ito yung kanyang washer spacer. Yan. Nakikita nyo ba guys? Yan. Ito yung pinaka-spacer niya, ito yung washer niya. Pero magkasama yan, kaya tinawag kong washer spacer. Lagyan na din natin sa ating container, tapos tanggalin natin itong si 10mm na nut. Yan, pag natanggal nyo na yung 10mm na nut, meron niyang manipis na washer. Yan, kita nyo ba? Huwag nyo iwawala yan, kailangan natin yan. Yan. Tapos pag okay na, tukod nyo lang yung paa nyo rito sa pinaka-crown nya, silahin nyo. Yan, narinig nyo, tumunog pa. Yan, yan yung laman loob nyan. Yan, mga kalaman loob. Tapos ito yung kanyang lower arm na tinatawag. Tapos ito yung kanyang tinatawag na stanchion. Yan, o travel. Yan yung mahahabaan yung travel nya. So, okay na yan. Tatanggalin natin itong pinaka-block na to. Punasan muna natin. Gamit tayo ng malinis na basahan. Yan. Silahin na yan. Pag nahila nyo yan guys, makikita nyo mayroong ganito block. Yan. Itong tinatawag dito na pang center nya. Yan. Para pag kinabit nyo siya, pag nakakabit na ganyan yan, pag pinasok nyo sa lower arm, naka-center na agad yung pinaka-rod nya. Ito yung rod nya, no? Yan. Para naka-center na agad, di na kayo mahirapan. Galing talaga ni Santur, di ba? So, yun. Tapos, ito yung kanyang tinatawag na cartridge. Yan, mahaba yan. So, hindi na natin tatanggalin yan dahil lang gagawin natin, magtataas tayo ng travel.
buo naman to, napanood nyo na nakaraan to. May nag-request lang talaga, kaya natin binalik uli at gagawin. Yan, so dahil okay na yan guys, gagawin natin. Dito mo naman tayo sa part na ito. Yan. Tatanggalin na natin tong air cap nya. Yan. Kapag masikip to guys, yan. Maluwag to ha, maluwag. Natanggal ko na yan. Yan. Ganun lang ang pihit nyo, yan. Kahit pa ganun lang, oh. Yan. So kung masikip yan, kung sakaling masikip, gamit kayo ng plies. Yung, dahil goma yung dulo nyan, igaganyan nyo lang siya. Yan, bukas na agad yan. Walang sikip-sikip dyan. So pag natanggal natin yan, lagay ulit natin sa ating container para smooth na walang mawawala sa ating pesa. At pag nagbabaklas kayo ng mga gamit-gamit nyo guys, kailangan, importante na kinakabisado nyo kung paano siya kinalas para sure bull kayo na talagang alam nyo kung paano nyo ibabalik. So kung hindi nyo alam kung paano ibalik, panoorin nyo lang ulit itong ating video na to para talagang sure bull kayo na may balik nyo. Ulit-ulitin nyo lang siya. Tapos ang gagawin nyo, dahil nakalas nyo na yan, pasingawin nyo na rito. Wag muna kayo magkakalas dito dahil parang baril yan na bigla sisibat na ganun guys, yan. So dahil nakita nyo na kung paano yung ginagawa ko, no, pasingawin nyo na to para safety kayo. Baka may tamaan yan eh. Pasingawin nyo lang yan. Yan yung pinaka air nya. So pag napasingawin nyo na yan, yan, may pressure pa rin yan. Pasingawin nyo pa rin, tusukan nyo ng kuko nyo. Ayan, kailangan bumaba na sagad. Yan. So dahil bumaba na siya ng sagad, okay na yan. Kailangan nyo ng adjustable spanner para dyan, o tinatawag nating katala. Yan, katala. Kailangan saktong-sakto yung sukat nyan guys, pit na pit. Yan, sukatin nyo lang yung tamang sukat nya at pit na pit. Tapos ipitin nyo ng hita para kahit kayo lang yung gumagalaw. Yan, tapos pihitin nyo counterclockwise. Yan. So pag napihit nyo na ng counterclockwise yan, kamay na lang. Kasi lagay uli natin sa ating container para hindi mawala yan. Kailangan malinis na malinis yan guys pag kinabit nya. Sihilahin nyo lang tong pinakarad nya. Yan, narinig nya, tumutunog-tunog pa. Yan. Ito na yung pinakarad nya guys. Kita ba? Tapos tabi muna natin tong ating tinatawag na low, na stanchion o nakakabit sa crown. Yan, dito tayo mag-a-adjust ng travel guys. Nakita nyo yung spring na to? Yan. Kita ba? Yan. So dahil nakikita nyo yan, hilahin nyo lang tong spring pababa. Yan, nakita nyo, bumaba na siya, no? Yan, hilahin nyo lang yan. Ukod nyo lang kami nyo ng pagganyan. Yan, pag natanggal nyo na to, huwag nyo nang paghiwalayin yan. Okay na yan. Nakita nyo, malinis pa, di ba? Tapos dito naman tayo focus. Ito yung tinatawag niyang spacer. Yan, itong puti saka itong itim. Tanggalin nyo itong puti. Yan. Kung gusto nyo maging 120mm ang travel nyo, tanggalin nyo itong puti. Kung road lang kayo, mag 120mm na lang kayo. Pero kung mahilig kayo sa trail, mag 140 na kayo para sure bull yung pump ng fork nyo. Yan, tanggalin nyo rin itong itim na to. Yan. So yan, okay na siya. Ito na yung pinakarad natin guys. Kaya kong gawin 200mm to, pero ayoko na lang gawin dahil at ayoko ipapanood sa inyo kasi hindi maganda na yung para sa performance niya dahil pwede nyo nang masira yung fork nyo dahil alloy yan. So hindi na siya talagang pwede na gawing 200mm o 160. Hanggang 140 lang yung pinakalimit niya. Huwag nyo nang ipilit guys kasi kayo rin masasaktan. So yun lang. Dahil gusto rin natin yung safety turo kahit paano, no? Kahit mahilig tayo sa edit, yan, yung mga ka-Gempoy na sinasabi nila. Pero iniingatan ko rin kayo dahil mga subscriber ko kayo. So yun guys, nakita nyo to. Ang gagawin natin, linisin muna natin tong spring na to. Ayan, linisin natin. Huwag na natin baklasin dahil malinis naman siya. Kung marumi siya, baklasin nyo, hilahin nyo lang yan. Eto, yan, nakita nyo, nabaklas. Pero dahil malinis naman yan, yan, huwag nyo nang baklasin para hindi na kayo mahirapan. So yun guys, gagawin natin yan, ganito. Turuan ko kayo ng tamang dapat gawin. Yan. Ito may rubber damper yan. Kailangan itabi nyo yan kasi ito yung pinakasumasalo ng pump netong spring papunta sa pinaka spanner cap sa baba. So dahil okay na siya, linisin na natin itong spring. Kailangan natin ng malinis na basahan para dyan. So ayan guys,
Punasan lang natin siya. Yan. Basahan. Tapos fast forward na natin to para mabilis. Okay guys, bali tuturo ko naman sa inyo ganito. Yan, ilalak natin to. Pag ibabalik nyo na siya. Pag nakabaliktad na ganito, hindi gumagana itong ating lockout guys ha. Yan, kasi nasa ibaba yung pinaka pressure nya. Bali kailangan itayo nyo muna to. Pagganahin muna natin yung lockout nya. Ayan, nakikita nyo, nagpapampa siya. Bali gagawin natin, ayan, nakalak yan. Ilalockout natin. Ayan, narinig nyo yung tunog. Ayan. Hilahin muna natin tong cartridge nya. Saka natin ilock. Panoorin nyo maigi para matutunan nyo guys ha, pag nagbaklas kayo. Luwagan natin tong konti. Isisikipan pala natin tong pinaka adjuster nya rito. Kita nyo ba? Yan, ayaw mag-lock, diba? Sikipan pa natin konti. Yan. So, clockwise ang ginawa natin guys ha. Narinig nyo ba yung track? Yan, gumagana na siya guys. Tignan nyo ba? May konti siyang laro. Bali, kung may konti pa siyang laro, i-lockout nyo lang. Pindutin nyo to. Yan, nag-lockout na. Hilahin nyo ngayon yung pinaka port nyo. Pero dahil 160 talaga yung sagad nito na haba, okay na yun. Tapos i-lock nyo muna ngayon. Yan, i-lock natin yung kanyang cartridge. Yan, okay na. May konti na lang talaga. So okay na yan guys, dahil naka-lock na talaga siya. Tabi muna natin tong ating stanchion. Dito muna tayo focus kay lower arm. Tuturuan ko na uli kayo gumawa ng ating mahiwagang grasa. Halo ulit tayo ng langis. Yan. Yung langis na to guys, tuti. Kasi may nagtatanong sa atin kung anong langis daw yung ginagamit ko. Yan, tuti. Para sa motor siya, no? Mapapansin nyo, pag sinilip nyo yung loob nyan guys, malalim pa masyado yung kanyang tinatawag nating yung pinaka valve nya dyan sa loob. Bombahan natin siya. Kailangan meron kayong ganito guys ha, yung air pump. Yan, ito yung tinatawag nating air pump. Isalpak nyo lang dito. Bali, bibili kayo ng ganito kung gusto nyo talagang magtaas ng travel, o kung gusto nyo magtaas ng travel, pwede rin naman pabombahan nyo sa bike shop kung wala kayo nito. Hindi kayo pwedeng gumamit ng compressor guys ha. Kasi kung gagamit kayo ng compressor, hindi aabot yung pin nya, yung pinaka panghangin. Pwede rin naman kayong gumamit, mag-DIY kayo ng pinaka pin nya para sumakto rito. Kaya lang, dapat naka 90 lang hanggang 100 yung pressure ng compressor. Dahil kung hindi, pwede nyo mapaputok to. Yan. So ipapump na natin yung ating pressure, yung air pressure. Abangan nyo sa ilalim guys ha, baka kasi lumabas yan. Yan. Check nyo yan, yung pinaka ilalim na yan. Oras na lumabas yan dyan, marurumihan yan. Kailangan maingat kayo. Silip-silipin nyo rin, baka mamaya palabas na siya. Ayan na guys, nakita nyo, ito na yung puti. Yan, so dahil lumabas na siya, pero dahil gusto ko ngayon mas maturuan ng tama, tanggalin na natin siya. Palabasin na natin siya ng tuluyan. Yan. Pump lang natin ay pump hanggang lumabas siya. Ayan, nakita nyo ba siya? Malapit na lumabas. Ayan na siya guys. Kunin na natin siya. Pulihin na natin siya. Ayan, natanggalan natin.
Nakita nyo yung tsura nya. Yan. Punasan natin ng konti yung kung may dumi man siya. Yan. Dahil malinis yung kamay natin, okay lang yan. Tapos maglalagay muna tayo ng grasa sa loob. Para swabing-swabe yung laruan niya sa loob. Yan. So dahil okay na yan, lagay tayo ng konting oil sa loob para iwas leak. Kailangan malinis yung oil na gagamitin nyo. Yan. So dahil nalagyan natin siya ng oil, tapos malinis naman to. Yan. Sure nyo na malinis ha. Tignan nyo maigi kung malinis. Yan guys, kita nyo ba? Yan. So malinis siya. Dahil malinis din yung ating kamay. Pasok nyo na uli siya. Yan. Tapos gagamit na tayo ng, buuin na natin tong pinakarad nya. Salpak na natin. So ito yung dalawang tinanggal natin guys ha. Yan, yung mga spacer na to. Nakita nyo ba? Yan, kita yung spacer, dalawa, isang black, isang puti. Una natin kakabit yan guys, ito. Panoorin nyo maigi, gagawin natin. Itong maliit na spring nya, tapos meron siya ditong plastic spacer. Salpak nyo lang. Kung makikita nyo maigi, yan, may lubog siya. Tapos dito naman sa rod, yan, kita ba? Meron naman siyang angat dyan. Kaya siya yung tugma, para sa dalawa. Para maging 140 yung taas. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit pag binawasan ng spacer ay tumataas. Yan, so okay na. Tumataas yung travel. Salpak nyo yan. Dahil okay na yan guys. Isalpak nyo naman tong isang spring mas mahaba. Itong isang spring maikse sa taas. Itong spring na isa sa baba. Salpak nyo lang na ganyan. Ito yung pinaka puting spacer nya. Sa kabilang side ha. Yan. So pag naisalpak nyo na siya guys, yan, kailangan mag-pit siya, no? Yan, pag tumunog na siya ng pit, na tumunog tok, ibig sabihin nakalapat na siya. So okay na yan. Kakabit naman natin ngayon yung rubber damper. Yan, napakaliwanag ng paliwanag ko sa inyo, no guys. Yan, nakita nyo tong rubber damper nya. Yan, salpak nyo lang yan. May kabilaan din yan. Makikita nyo yung rubber damper nya kung tama yung salpak nyo. Yung flat para dito sa flat na side. Kasi itong ano, para tumatama yung sa spanner. Yan. Yung pinaka parang may design nya. Makikita nyo yan guys pag sinalpak nyo na. So dahil okay na yan, punas ulit tayo ng kamay. Yan, sa malinis na basahan. O yung guantes natin. So dahil okay na yan guys, lagay tayo ng grasa dyan. Makapal din, no? Para swabing-swabe yung galawan niya. Yan. Kapalan nyo lang yung pagkakalagay ng grasa niya. Pati dito sa side na to. Yan yung sumasagko dun sa valve cap. Yan. So, okay na. Makapal na yung ating grasa. Salpak na natin siya pag ganito. Yan. Nararamdaman ko agad yung pressure sa kanya. Bali, so, dahil nararamdaman natin yung pressure sa kanya, pasisingawin natin dito. Makita nyo ba to guys? Zoom natin para makita natin. Yan. Dahil nakakabit yung ating air valve, yung air pump, pasingawin natin to. May pin yan dyan para pindutan, para sumingaw. Yan. Kusa na sisingaw yan. Yan. So dahil sakto na siya, yan, labas pa pala. Pasingawin pa natin para sumagad guys. Yan, so dahil okay na, kabit natin yung spanner. Kailangan bago kayo magkakabit, malilinis na lahat. Malinis na malinis para maiwasan yung leak. Kasi sa dumi unang naglilik yan. Bago nyo ikabit yan, lagyan nyo muna ng grasa yung gilid ng thread ng spanner. Ayan, spanner cap natin sa ilalim. So dahil may grasa na siya, salpak nyo lang yan. Kailangan kamay lang muna ang gagamitin bago kayo gumamit ng adjustable spanner guys ha. Dahil pag gumamit kayo agad ng adjustable spanner at tagilid yung kabit nyo, malulost thread nyo yung loob nyan. Yan, nakita nyo dito sa kabilang side may thread. Yan, zoom ba guys? Kita ba? Yan, may thread yan. Wala nang spanner cap. Dito lang sa side ng air. Baka magkamali kayo ng kabit eh. Kaya pinapaliwanag natin maigi sa inyo. Tapos gagamit tayo ng adjustable spanner. Pag masikip na, ipitin ng dalawang hita. Tapos yung adjustable spanner, kailangan pit na pit. Lagi ng, kagaya ng lagi kong pinapaliwanag sa inyo guys.
para matutunan nyo maigi. Yan. Pit na pit guys ha, para walang masira sa shape nya. Para hindi nyo masira yung pinakapitan ng adjustable spanner. Higpitan na maigi. Yan, so dahil maigpit na siya, nakita nyo to, yung pinasalpakan nito ng rod. Lagyan nyo na rin ng grasa yan. Yan. Medyo kapalan na rin natin. Yan. Pati dito sa side ng ng cartridge. So dahil may grasa na yan, okay na, smooth na yung galawan yan guys. Punasan natin ng konting grasa tong stanchion. Yan. So dahil okay na din yan, kabit na natin yung kanyang center alignment nitong rod. Yan. Para nakagitna agad. Yan. So okay na siya. Bali dahil okay na yan guys, gagawin natin, testing muna natin. Nakalock dapat guys ha, bago nyo ikabit, para sure na gumagana tong lockout nyo. Yan. Dahil okay na siya, wala na tayo nakalimutan dyan. Pwede na natin isalpak tong kanyang lower arm. Salpak nyo lang. Tignan nyo muna yung crown nya. Tapos tignan nyo yung arc kung tama ba. Baka mamaya maging manito kayo. Yan, nakabaliktad yung arc. So salpak na natin siya, no? Para smooth na yung galawan. Kailangan ikabit nyo na to. Yan. Pag naikabit niya na, lumawit na yung ulo na itong pinaka cartridge. Yan. Kabit muna natin yung washer. Kailangan malinis din yung washer. Manipis na washer yan guys. Yan. Tapos pag naikabit nyo na yan, kabit natin yung nut. Ito yung kanyang nut. Yan, aluminum nut. Aluminum nut yan guys. Salpak nyo lang yan. Baka mabaliktad nya. Nakita nyo, ito yung pinaka sumasalo sa washer yan. Tapos ito naman yung pinaka tip nya, yung pinaka dulo nya. Kabit lang natin yung sakto sa washer. Lagi nyo tatandaan yan, baka magpabaliktad kayo ng kabit. Tapos gamitan natin ng 10mm na socket wrench. Kamayin lang muna, kagaya na lagi ko sinasabi, para iwas lost thread. Kasi sa motor guys, pag gumagawa tayo ng motor, dahil MC mechanic din ako, kailangan laging kinakamay muna para iwas lost thread. In-apply ko dito sa bike para marami kayong matutunan at tip na hindi kayo makasira. Yan, saka natin higpitan ng power handle o ano man pamihit nyo dyan. Yan. Apakan nyo tong pinaka lower arm para sumikip talaga to. Yan. Dahil ramdam ko nang masikip na siya, kabit na natin yung pinaka o-ring nya. May maliit na o-ring yan. Salpak nyo lang dito. Kailangan mailagay nyo sa loob nyan. Yan. So dahil naikabit na natin yan, punasan muna natin yung mga grasang nakakapit dyan. Kailangan guys, walang grasa to ha, bago nyo ikabit. Dahil pag merong grasa yan, yung pinaka o-ring nya, pwedeng malaglag tong ating rebound adjuster cup. Yan, yung pula na to, ang ganda pa man din ang forma nya, di ba? Yan. Para hindi siya malaglag. Tapos salpak lang natin yung rebound adjuster cup nya. Yan, tumunog. So okay na yan, fit na siya. Dito naman tayo sa kabilang side guys. Dahil okay na siya, turuan ko na kayo paano maghangin yan. Yan, dahil trail type ako, mahilig ako sa mga trail. Yan, nakita nyo parang 50mm lang yan o 60mm. Ito yung pinaka gauge nya, no? Yan, mapakita natin yung gauge, zoom natin. Bubomba na natin siya. Kita nyo ba to guys? Ito yung pinaka pin nya para sumingaw yung hangin sa loob kapag sumobra kayo. Iwas kayo dyan na mawak, dito kayo mawak. Tapos ito yung gauge nya kung gaano nakatigas yung hangin. So hanginan na natin. Yan, nakita nyo ba tumataas yung travel nya? Yan, tumataas na ng tumataas yung travel.
Kung sa kalsada lang kayo guys, laging tinuturo ko sa inyo, no? Pwedeng 90 to 80 lang kayo. Kung sa trail naman kayo mahilig, 90 to 100. Depende rin sa timbang nyo guys. Kunyari, masyado kayong mabigat, kailangan nyo mag 100 PSI na ito, yung hangin niya, yung pressure. Ayan, nakita nyo ba? 50 na yung kanyang pressure. Pero ganito na siya kataas. Ayan, nasa 120 na to, 130. Bali gagawin pa natin siya 140. 50 pa lang yan guys ha. 100 kasi yung nilalagay ko sa akin dahil mahilig ako sa trail. Para yung talagang pump niya, kumakalahati lang, hindi sumasagad. Hindi sisirain agad yung port natin. Yan, so tigil muna natin siya. Nasa 75 na yung kanyang hangin. Bali gagawin natin dyan ay pag natanggal natin, dito muna tayo sa ilalim dahil may kulang pa tayong kinabit. Yan guys, kita nyo ba? So dahil okay na, kailangan malinis ko dito guys yung ating tinatawag na washer spacer. Kabit nyo lang siya dyan. Nakita nyo meron siyang parang mahabang side, yan, tapos merong spacer dito, pero magkasama yan guys ikabit nyo lang yung mahabang side pa loob. Talagang may pattern yan na para dyan talaga siya. Tapos kabit natin tong 5mm na allen nya. Ba't ko ba hinanginan? Para umabot siya guys, para kumabit siya ng masikip. Yan, hangin lang, higpitan lang natin ng clockwise. Okay guys, kita ba? Naka 100 PSI na siya. Sobrang konti. Ito yung pin niya na pang pasingaw. Pigaan natin ng konti para sumakto sa 100. Konting-konti lang. Yan, sakto na sa 100, no? Kaya may pin siya kasi pag dito niya siya pinigaan ng hangin, rektang ubos agad yung hangin niya dyan. Magiging 50 agad yan. Kalahati mawala. So, buluwagan na natin yan dahil okay na. Smooth na yung galawan niya. So nakita nyo guys, taas na ng travel, no? 140mm. Mula sa 100mm, naging 140mm na siya. So dahil okay na yan guys, kabit na natin yung kanyang valve cap nito sa air side. Yan. Yan, medyo parang hirapan ako sa pagkabit dahil nakagwantes. Pero dahil gusto kong safety kayo, kailangan magguwantes kayo pag gumagawa kayo nito dahil kadalasan sa mga tools natin puro CNC machine ang gamit. Okay guys, kung nakikita nyo, taas na ng travel, no? Yan, smooth na smooth. 140mm travel na siya. Mula sa 100, naging 140mm travel na siya. So yan guys, kung gusto mong matuto sa akin sa mga paggawa, kung may mekaniko ka o may bike shop ka, panoorin mo lang yung mga vlogs natin at makikita mo kung paano gumawa at magiging isang professional na successful na mekaniko. So yun guys, hindi lang tayo pang bike, pang motor din tayo, kaya talagang alam natin yung mga galawan ng mga ganitong bagay. So yun, nag-aaralan natin to sa sarili. Kung ikaw, wala kang bilib sa sarili mo, kaya mo yan. Push mo lang yung gusto mong gawin, hindi pwedeng matatakot ka. So yun guys, maraming salamat sa mga solid natin subscriber. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating gagawing video. So yun guys, maraming salamat. Paalam!